Mabilis at madaling loan application ba yung hanap mo ngayon? Baka naman mapadaan sa'yo yung loan application na to na Easy Borrow at nagpapautang ng 10,000 pesos at 120 days to pay, tatlong bayaran. Kung ako sa'yo, hindi ko muna yan a-applyan dahil kagaya nga ni Rian, sabi niya pa-review naman po ng Easy Borrow. Nakita ko yung ads nila, seems legit and good. Please review bago po ako mag-apply. Needed lang po talaga. Tama yung ginagawa mo na tinitingnan mo muna kung legit ba talaga yung isang utangan online or kung hindi. Bago kayo mag-try at mag-share ng personal information nyo. Kaya ngayon nga a-applyan ko to para sa inyo at tingnan nyo kung kautang-utang pa rin ba after ng video na to or kung i-scroll mo na lang ulit yan pataas. Kung napapansin nyo, tingin ako ng tingin dito dahil, ayan, may nagamit nga pala ako na ganito, patungan ng phone habang nagre-review ako ng loan application. Ayan, napaka-sturdy and metal siya, guys. Kaya napaka-nice. O, diba? Kahit naka-charge yung phone mo, super nice niyan. Kung meron pa kayong gustong ipa-review na loan application, comment down below yung pangalan para ma-review ko na nga agad-agad sa inyo. So, eto, chinek ko muna yung kanilang SEC registration. Chinek ko naman, and yes, naka-registered naman sila and under sila ng Wing of Integrity Lending Corporation. Pero hindi ibig sabihin ng super legit na yan at wala na kayo matatanggap na pananakot, na harassments, na madaming calls and texts galing sa mga agents. So, wag niyo kalilimutan yon. Kaya, tama na nanonood muna kayo ng mga Ola reviews. So, dito nga, chinek ko na agad kung ano ba yung makikita sa loan application na to. At eto na nga yung pinaka-homepage nila, 10,000 pesos yung nakalagay and speedy payout. Mabilisan nga ba talaga? So, ang terms ay 120 days. At instant transfer pa nga yung nakalagay dito. Sana nga, no? Dahil mabilis at madali ang pangalan ng loan application ninyo. Ito naman yung kauna-unahan na pinagawa sa akin. So, ayan, facial recognition na ang person at kailangan is, ayan, tumingin lang tayo sa phone, hindi to automatic na pagka nag-green, okay na. So, dito, tayo mismo ang magte-take ng selfie. So, after dyan, may nakalagay na agad na 3,200 pesos at more credit is coming. So, yung nakalagay is your evaluation is in progress. Please wait for a second. So, ayun naman pala. So, ito pala is may kinalaman sa isa pang loan application which is yung Bene. Ayan, familiar din ba kayo sa may Bene na loan application? Dahil ako, kung matatandaan ko, nagawan ko na din to ng review at yes, nagawan ko na nga din ng review. So, same ang Bene. Kaya pala, nung chinek ko doon sa kanilang SEC registration, kasama ang Bene and Easy Borrow. Kaso lang guys, nagtataka ako dahil ngayon ko palang in-install itong Easy Borrow na to. And nagawan ko na din ng review yung Bene. So, bakit naman? Automatic nandiyan na agad ang personal information ko. Ganon din ba kayo? Comment down below kung nakapag-try na kayo sa Easy Borrow tapos automatic doon na kayo agad sa may pamimilian ng loan. Ako kasi doon na ako automatic napunta at ang daming pamimilian. May Bene M, may Bene F, L, B, sobrang daming pamimilian na Bene, pero iisa lang naman yung nasa loob. Nag-try nga ako ng isa at mayroon ditong 3,000 pesos na loanable amount pero may mga nakalagay dito sa may ibaba. Medyo naloloka ako dito dahil yung Bene lang yung na-applyan ko tapos napunta agad yung personal information ko dito sa Easy Borrow. Nako, bakit naman automatic agad-agad? Bakit nandito agad? Nakakonect na ba lahat ng mga nag-apply sa Bene dito sa Easy Borrow? Nako, comment down below. Kasi automatic na transfer na agad. Kaya ikaw, Rian, ayan, tingnan mo muna tong loan information bago ka mag-try. Dahil ako nga nung ina-applyan ko to is, chinek ko unang-una kung buo ba siyang matatanggap, magkano ba yung makakaltas, may mga hidden fees ba? So, nung chinek ko nga, eto, meron ditong tatlong hulugan. Yes, ayan, hindi naman sila dito nagkamali, tatlong hulugan. Kaso lang, sa unang paghuhulog ko ay 2,700 na agad-agad yung babayaran ko. 10 days of successful loan. So, eto na ibabayaran ko. 2,700 which is super laki na ha. At yung pangalawang installment ko naman is 20 days after successful loan. So, ang babayaran ko ay 270. At yung last na paghuhulog ko is 30 days of successful loan. So, 30 pesos na lang. Yun nga lang, naloka ako dito dahil dito sa may management fee.
chine-check nyo lagi. Lahat ng mga may arrow dyan, i-click nyo para makita nyo kung ano ba talaga yung nakapaloob dito. Buo ba siya matatanggap? Or marami bang ikakaltas? So, meron na nga ako ditong nakita at ang application amount daw ay 3,000 pesos at ang marireceive ko na lang ay 1,950. Sobrang laki ng makakaltas dahil ito na lang yung matatanggap ko, 1,950. Sobrang laki ng makakaltas. Para siyang Mr. Cash. Sobrang laki ng makakaltas. Para siyang... So, itong management fee, mayroong 1,050 na napakadami ng mabibili na itong 1,050 na to sa panahon ngayon. Gusto ko sanang i-accept itong loan application ko dito. Gusto kong i-confirm. Gusto kong ipagpatuloy talaga kanina. Buti na lang kinlik ko itong arrow na to. Napakarami ko na mabibili sa 1,000 pesos na yon. Kaya hindi ko to ipagpapatuloy. At napaka bilis din ng pagbabayad. So para sa akin guys, kung ako itatanungin nyo, utang-utang pa rin ba to? Yung Easy Borrow na to, so ako kahit na kulang na ako sa budget, hindi ko to ipagpapatuloy dahil ang laki ng 1,050 na mababawas na to. Madami nang mabibili doon. Pero choice nyo pa din yan kung ipagpapatuloy nyo yung pag-a-apply dito. Pero para sa akin is not recommended siya, lalo na sobrang laki ng makakaltas. So, tinry ko nga yung ibang 3,000 pesos, pero same pa din naman. So, disclaimer guys, ayan, itong video na to ay not sponsored and for educational purposes para malaman nyo kung ano ba yung i-expect nyo dito once na kayo ay mag-apply. So, hindi nangangahulugan na nireview ko to, ayan, hinihikayat ko na kayo na umutang dito. So, hindi. Meron tayong sariling choice kung a-applyan pa din ba or hindi. And syempre, chinek ko din yung ratings and reviews dito sa kanilang application. Na-download ko nga pala to sa Play Store. At ang sabi ni Chris, this is a deceitful app. I have make a loan of 5,000 pesos, which is not the full amount I have received. So, ayun, 5,000 daw yung na-offer sa kanya, pero hindi niya buong natanggap. And, ayan, may 3 installment din daw siya, pero within 10 days, kailangan bayaran na niya yung 4,000 pesos na nakalagay dun sa may kinonfirman niya na loan details. So, nung bayaran na, napag-alaman niya na ayaw tanggapin yung 4,000 pesos sa unang installment. Ang gusto ay 5,000 na buo ang bayaran niya. Grabe, di ba? So, high processing fee and this is what you do. Ganon yung ginagawa daw nila. Grabe, di ba? And another, inedit daw niya yung rate niya from 5 to 1 star. So, I've been overdue only for a day. Na overdue daw siya. Ayan, yan yung mga inaantay natin. But already received so much harassment from your agent. So, may harassment ba? Check. And yan dapat yung inaalam nyo kung may harassment ba, yung uutangan nyo or wala para iwas sakit ng ulo. Aside from that, this app is, as scam daw nga, you'll borrow 5,000 pesos but receives only 3,500. O, diba? Ang laki ng makakaltas. Sa 5,000 pesos, ang matatanggap na lang ay 3,500. Ayan, agree din ba kayo? At sabi niya, needs to repay within 7 days. No difference with Bene app. Disappoint. Yes, same na same sila no Bene. Na-review nga din natin, ilang taon na din ang nakalipas. Kaya kung ako sa inyo, talagang tignan nyo muna yung loan application kung kautang-utang ba or lagi kayo manood ng mga reviews. Kung may gusto pa kayong loan application na ipa-review bago kayo mag-apply, comment down below para ako muna yung sumilip dyan sa loob ng a-applyan nyo. At hindi na nga masayang yung oras nyo. So that's it for today's video, yung Easy Borrow. Yes, mabilis nga siyang utangan, madaling utangan, kaso lang yung way ng paniningil at yung loan terms nila ay hindi makatao. Sobrang bilis bayaran at ang laki ng makakaltas. Ayan, kanya-kanya tayo ng desisyon, nasa sa inyo pa rin kung ipagpapatuloy niyo yung pag-a-apply or hindi. Kung in-accept nyo yan, kung kinonfirm nyo yan, make sure lang na kaya nyong bayaran talaga dun sa may due date na ipinakita sa inyo. Kung hindi nyo naman kayang bayaran, wala kayong sa tingin nyo, hawak pa na pera dun sa due date na nakita nyo, huwag nyo na munang i-accept dahil mas sasakit lang yung ulo nyo. So that's it for today's video. Thank you for watching and see you on my next vlog. Bye!